Paano kung hindi ka uminom ng tubig ng 3 araw? Walang isang lagok, walang kahit isang patak. Imagine mo, gigising ka ng umaga, busy sa trabaho, tapos nakalimutan mong uminom. Kinabukasan, ganun pa rin. Tapos isa pang araw ulit. 3 araw na, 0 tubig. Ano na kaya ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa puntong ito? Akala mo siguro kaya mo pa yan. May pagkain ka naman. May energy ka pa. Pero ang totoo, mas mabilis kang mamamatay sa kawalan ng tubig kaysa sa kawalan ng pagkain. Bakit? Dahil ang katawan mo, 60% tubig. Halos kalahati ng iyong timbang ay tubig lang. At kapag nawala yan, ang lahat ng sistema sa loob ng iyong katawan ay magsisimula ng bumagsak. Tignan natin kung gaano kabilis. Tignan natin kung ano-ano talaga ang mga epekto ng 3 araw na walang tubig sa katawan ng isang tao. Pero bago yan, kailangan muna nating maintindihan kung bakit ganun na lang kahalaga ang tubig sa survival mo. Ang tubig ay hindi lang para sa uhaw. Ito ang nagdadala ng nutrients sa bawat cells ng iyong katawan. Ito ang nagfa-flush ng toxin sa bloodstream at ito rin ang nagko-control ng temperature ng katawan mo para hindi ka mag-overheat. Pag kulang ang tubig sa loob ng katawan mo, lahat ng functions na yan ay humihinto. At kapag huminto yan, may matinding problema ka na. Kaya nga, kaya mong hindi kumain ng 3 linggo o higit pa, gamit lang ang stored fat at energy sa loob ng iyong katawan. Pero walang tubig? 3 araw lang. Yan lang ang kaya ng average na tao bago mag-collapse ang kanyang organs. 3 araw lang bago maging life-threatening ang sitwasyon. Ngayon, tingnan natin kung paano ba ito nangyayari. Simulan natin sa unang araw. Sa unang 12 hours pa lang, parang wala pang nangyayari. Nauuhaw ka, pero normal lang yan. Pero sa loob ng iyong katawan, nagsisimula na ang problema. Ang kidneys mo ay nagko-concentrate ng urine para i-save ang natitirang tubig sa system, kaya mas maitim ang kulay ng ihi mo. Yan ang unang senyales na kulang ka na sa hydration. At sa puntong ito, nag-i-start na ring mag-send ng signal ang hypothalamus o ang parte ng utak na nagko-control ng thirst. Sinasabihan ka niya na kailangan mo nang uminom. Pero dahil busy ka, sabi mo, mamaya na lang. Pagdating ng 24 hours, dito na nagiging halata ang mga simptomas. Dry mouth, nagsisimula ng matuyo ang labi, masakit ang ulo, nahihirapan kang mag-focus sa trabaho. Bakit ito nangyayari? Dahil bumababa na ang blood volume sa katawan. Kapag kulang ang tubig sa iyong katawan, tumitigas ang dugo na parang ketchup, kaya mas mahirap itong ipump ng puso. Ano ang ginagawa ng puso para makompensate? Tumitibok ito ng mas mabilis, kaya kahit nakaupo ka lang, para kang tumakbo. At dahil hindi na smooth ang daloy ng iyong dugo, kulang na ang oxygen na pumupunta sa iyong utak, kaya sumasakit ang ulo mo, kaya nahihilo ka. Tapos pag tumayo ka ng mabilis, para kang matutumba. Ang brain mo kasi ay nagsisimula ng mag-struggle. Ang prefrontal cortex o yung parte na nagko-control ng decision-making ay nag-i-slow down na. Kaya kahit simpleng desisyon, parang mas mahirap nang gawin. Nahihirapan ka na rin mag-concentrate sa harap ng computer. Parang lutang ka. At dito pa lang, nag-a-activate na ang iyong stress hormones. Ang cortisol mo ay tumataas. Ang iyong katawan ay naka-alarm mode na, pero hindi mo pa alam kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sa ikalawang araw, dito na nagiging delikado. Kung pipindutin mo ang iyong balat sa braso, mapapansin mo na hindi na ito agad bumabalik sa normal. Yan ang tinatawag na poor skin turgor o isang clear sign na sobrang dehydrated ka na. Ang dila mo naman ay para ng sandpaper. Wala nang laway. Nahihirapan ka ng lumunok. At ang pinaka-worrying, ang utak mo ay nagsisimula ng mag-shrink. Hindi joke yan ah. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagsishrink ang mga brain tissue. Literal na lumiliit ang iyong utak. Konti lang,
pero enough para maka-affect sa iyong cognitive functions. Kaya nahihirapan ka ng mag-isip, kaya parang lutang, at kaya mali-mali na ang mga ginagawa mo. Noong 1994, may isang hiker sa Nevada desert na nag-underestimate ng water supply niya. Akala niya kaya niyang mag-survive ng 2 araw gamit lang ang isang bote ng tubig. Confident siya kasi ang tingin niya ay experienced hiker naman siya. Sa unang araw, okay pa. Medyo nahirapan pero kaya pa. Pero sa ikalawang araw, nagsimula na siyang mag-hallucinate. Nakakita siya ng mga bagay na wala naman talaga. May mga panahon na akala niya may tubig sa gilid pero nang nilapitan niya, wala naman pala. Bakit ito nangyayari? Dahil kulang na ng tubig ang kanyang utak. At kapag ganon ng sitwasyon, hindi na maayos ang signal processing sa brain. Buti na lang may nakarescue sa kanya bago pa ito lumala. Pero sabi ng mga doctor, kung nag-extend pa ng 1 pang araw, baka hindi na siya nakasurvive. Yan ang totoo. Ganyan kabilis ang epekto ng dehydration sa katawan at utak ng isang tao. Ngayon, pag umabot ka sa 3 araw na hindi ka umiinom ng tubig, dito na ang point of no return. Ang kidneys mo ay nagsisimula ng mag-fail dahil wala na itong tubig para i-flush ang mga waste products sa iyong katawan. Kaya nag-a-accumulate na ang mga toxins sa iyong bloodstream. Bumababa na rin ang blood pressure mo. Ang puso mo naman ay hirap ng mag-pump dahil sobrang thick na ng iyong dugo. At dahil walang na ring tubig para sa sweating, hindi na ma-regulate ng katawan ang temperature. Umiinit ka na. Parang nag-o-overheat ang buong system. Sa puntong ito, maaari ka nang mag-collapse. Maaari kang maka-experience ng organ failure. Ang kidneys, ang puso, ang utak, lahat ng major organs mo ay nag-i-struggle na. At kung walang mabilis na medical intervention sa oras na ito, maaaring maging fatal ang sitwasyon. Yan ang totoo. 3 araw lang na walang tubig, pwede ka nang mamatay. Pero bakit ganun kabilis? Tignan natin ang science sa likod nito. Ang bawat cell sa iyong katawan ay nangangailangan ng tubig para gumana. Kapag kulang ang katawan mo sa tubig, nawawalan na ito ng kakayanan na mag-deliver ng mga nutrients sa iyong cells. Wala na rin itong kakayanan na mag-remove ng waste sa body mo, kaya nag-a-accumulate ang mga toxins. Nawawala rin ang balance ng electrolytes, yung sodium, potassium at chloride na nagko-control ng mga nerve signals at muscle functions. Kapag na-disrupt ang electrolytes, magiging irregular na ang heartbeats ng iyong puso. Tapos, magulo na rin ang brain signals. Kaya nga makakaranas ka ng hallucinations at kaya rin mafe-feel mo ang confusions. At eto pa ang mas nakakatakot. Ang liver at kidneys mo ay umaasa sa tubig para mag-function. Kung kulang na ang tubig sa iyong katawan, hindi na nila kayang i-filter ang mga waste products ng katawan mo. Kaya nag-a-accumulate ang ammonia at iba pang mga toxic substances sa bloodstream mo. At kapag umabot yan sa iyong brain, mas lalo kang magdidelirium o mas lalo kang maghahallucinate. Ang consciousness mo ay unti-unti nang nawawala. Kaya yan ang dahilan kung bakit mas dangerous ang walang tubig kesa walang pagkain. Walang pagkain, 3 linggo ka pang mabubuhay gamit ang energy reserves mo. Pero kung walang tubig, 3 araw lang, critical ka na. 3 araw lang, malapit ka nang mamatay. Ganon kabilis ang timeline ng dehydration. Ngayon, baka naiisip mo, grabe naman, 3 araw lang? Oo, 3 araw lang. Kaya lagi mong tatandaan, kahit gaano ka pa ka-busy, kahit nagwo-work ka, kahit nagji-gym ka, uminom ka palagi ng tubig. Hindi kailangan ng 8 glasses a day kung hindi mo kaya, pero at least umiinom ka regularly. Ang simpleng guide, tingnan mo ang kulay ng iyong ihi. Kapag maliwanag na yellow, okay ka. Kapag maitim na, kulang ka na sa tubig. Yan lang ang kailangan mong tandaan. Ang katawan natin ay hindi naghihintay. Walang second chance. 3 araw lang, tapos na. Kaya wag mong i-take for granted ang tubig.
Dahil yan ang pinaka-basic na kailangan mo para mabuhay. Ito si Ate Mika, at dito sa Pinoy What If, sinasagot natin ang mga tanong na dapat mong malaman. Kung gusto mong mas maintindihan ang mundo at ang iba pang mahahalagang topics, mag-subscribe at i-on ang notification bell. At huwag kalimutan, uminom ng tubig ngayon na. Seryoso ako. Kita tayo sa susunod.